Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang kamatayan ay parang isang lampara na patay. Ang pangungusap na ito ay ganap na totoo. Sa oras na ito, nang ang pambihirang tagumpay ng Aaron ay nagpahayag ng kabiguan, ang kanyang depensa ay ganap na nawasak ng Heifeng, at ang kanyang pag-atake ay ganap na natigil dahil sa sagabal. Panloob na alalahanin at panlabas na pagsalakay. Sa ilalim ng gayong dobleng mabigat na suntok, ang umasa lamang sa matatag na kalooban ni Aaron ay malinaw na panaginip lamang. Ang lakas ng hangin sa itim na haligi ay malayong mas malakas kaysa sa Aaron na naisip, o kahit libu-libong beses na mas malakas. With his personal ability, at least for now, hindi talaga siya ganap na solid sa atake at depensa. Natural, wala siyang kakayahan at paraan para hamanin ang makapangyarihang itim na higanteng haligi. Bahagya niyang pinaliit ang kanyang katawan, at ang ginintoang at itim na chi sa kanyang katawan ay gumagawa ng huling pakikibaka. Ginagawa rin ng 5 hugis na bato ng Diyos ang lahat para maayos ang kanyang katawan. Bagamat isang patak lang sa balde ang pagkumpuni kumpara sa mga peklat na dinanas niya. Namamatay ka na ba? Ang kamalayan ni Han Sanchen ay nagsimulang lumabo, ang kanyang enerhiya ay lumiliit, at maging ang kanyang mga mag-aaral ay nagsimulang magpahinga. Ang lahat ay tila isang foregone conclusion. Parang lumiliit ang hangin. Marahil ito ay ang pakiramdam na ang taong inaatake nito ay nagsimulang mamatay, at hindi na ito masyadong mapagmataas at uhaw sa dugo, at hindi na masyadong mapagmataas at nangingibabaw, tulad ng awit ng kamatayan na malumanay na inaawit ng Diyos ng kamatayan pagkatapos iwinagayway ang karit. Nang makita na ang itim na haligi ay nagsimulang hamina, ang mga mata ni Ye Shijun ay nagpakita ng kumpiyansa at isang hindi maipaliwanag na pananabik. Ang bagong puot at lumang puot, personal na puot at puot sa ama, gayon din ang lahat ng uri ng inggit at paninibugho, ay nagtagpo sa sandaling ito at naglaho sa nalalapit na kamatayan ni Aaron. Sa wakas ay nakaganti siya, at sa wakas ay maaari na niyang tapakan ang katawan ni Aaron at ipahayag sa mundo na ang matandang hari ay patay na at ang bagong hari ay dapat itatag. Aaron, gusto kong tandaan mo na ang pangalan ko ay Ye Shijun. Dumagundong ang galit, at halos lahat ng emosyon ay natunaw sa galit. Siya ay naglalabas at nagsasabi sa mundo na si Shijun ang tunay na hari. Ye, nanalo ka. Sa itaas ng lupa, si Zuyan Shua din ang unang nagmuni-muni. Naikuyong niya ang kanyang kamao gamit ang kanyang kanang kamay at nag-cheer. Ang dakilang paghihiganti ng pagsira sa tirahan ng Panginoon ng lungsod ay naipaghiganti na. Ang pinakamahalagang bagay ay kapag namatay ang Aaron, ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang kaibigan ay opisyal na ililibing sa alabok ng kasaysayan. Mula sa sandaling ito, ang kanyang kapatid na babae ay talagang opisyal na pumasok sa bagong buhay. Ang ganda. Tuwang-tuwa rin si Futian. Para sa kanya, si Han Sangki ay isang pag-iral na nagpapahina sa kanyang awtoridad, isang pag-iral na sapat upang hamanin ang kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya, at isang pag-iral na nagpapababa sa kanyang pamilya mula sa mataas hanggang ngayon. Nais niyang putulin ng libu-libong kutsilyo ang Aaron upang matugunan ang depresyon sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa hitsura ng baras na ito, paanong hindi makikinig si Ivory sa mga salita ng pagtulong sa pamilya at sa kanyang kaayusan? Kung hindi nagrebelde si Ivory, paano niya matutulungan ang kanyang pamilya na mahulog dito? Ang anak na ito ay laban sa kanyang sarili sa lahat ng dako. Ngayon siya ay namatay sa kamay ng iba. Paanong hindi siya magaan? Excited din ang 4 na master. Pagkatapos ng lahat, halos mahulog sila sa ilalim ng lambak dahil sa kanilang mataas na prestihiyo sa 2 digmaan kasama ang Aaron.
Ang pag-alis sa isang malaking salot ay natural na isang magandang bagay para sa kanila. Tanging si Zoyaner sa laro ang bahagyang natigilan noong una. Mukhang mahirap tanggapin ang sitwasyon na ang Aaron ay natalo. Pagkatapos ng lahat, sa puso ni Zoyaner, mayroong pagkamuhi para sa Aaron, ngunit ang ugat ng puot ay nagmumula sa pag-ibig. Ngunit nangyayari na ang isang taong nagustuhan niya sa unang pagkakataon ay isang makapangyarihang tao pa rin. Ngayon siya ay namatay sa harap ng kanyang sarili. Paanong hindi niya maipaparamdam sa mga tao ang pagkagulat at pagsisisi? Ngunit ang mood na ito ay tumagal ng wala pang isang sandali. Sa halip, tumangala si Zoyaner sa langit, at si Shijon ay puno ng mga inaasahan at gusto ng pagmamahal. Oo, mahirap tanggapin ang pagkatalo ng Aaron, ngunit sa kabaligtaran, ito ay dahil ito ay napakahirap tanggapin, ngunit maaari lamang itong ipakita kung gaano kahusay si Shijon. Kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng iba, at talunin ang Diyos at tao na pumatay sa demonyong ulap na Ghost City. Hindi ba ibig sabihin na mas malakas ang kakayahan ni Shijon kaysa Aaron? At ang gayong tao ay ang may gusto sa kanyang sarili. Hindi ba sulit na maging masaya? Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Zoyaner na nakatingin kay Shijon ay mas puno ng pagmamahal. Basta, patay na naman ba talaga si Aaron? O ito ba ay ganap na kabiguan? Sa itim na hangin, biglang gumalaw ang mga daliri ni Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa sobrang sakit, si Aaron, naganap na nakoma, ay nag-flash ng natitirang pag-iisip sa kanyang isipan. Yan ang ngiti ni Su Yingxia, at iyon ang ngiti ni Han Nayan. At bakas na lang sa pag-iisip na bahagyang nagising si Aaron na sobrang sakit. Halos sa sandaling ang mga tao ay nagkaroon ng kaunting kamalayan, ang matinding sakit ay agad na natanggal ang lahat ng mga ugat. Kahit na ang mga taong may tulad na isang malakas na kalooban bilang Aaron, sa oras na ito, ang sakit ay halos hindi makapagsalita. Ang ganitong uri ng sakit ay talagang nagpapalala sa mga tao kaysa sa kamatayan. Pabayaan ang iba, kahit na ang bawat paghinga ay halos gusto ng Aaron na tapusin ang kanyang sarili sa sito. Ngunit kahit na ganoon, si Han Sanchen ay nakadikit pa rin ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na kontrolin ang kanyang katawan na ganap na spasmodic dahil sa matinding sakit. Una, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ayusin ang enerhiya sa kanyang katawan at hayaan silang magtipon sa labas ng kanyang katawan upang bumuo ng isang proteksyon na singsing. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang himukin ang walang kamatayang itim na baluti para sa proteksyon. Matapos tapusin ang mga ito, ang pag-atake ng itim na hangin ay naging mas mahina, ngunit ang Aaron ay halos pagod na pagod upang makasandal sa bilog ng enerhiya at malapit ng himatayan anumang oras. Pop! Sa isang mapurol na tunog sa kanyang bibig, sa ilalim ng napakalakas na puwersa, nabali pa ang isang ngipin ni Aaron's clenched teeth. Natatakot ako na siya lang ang nakakaalam kung gaano katindi ang sakit sa mundong ito, at walang makakadama nito. Ngunit alam ni Han na kapag nakahinga siya ng maluwag, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong imulat ang kanyang mga mata at huminga muli. Dapat siyang mabuhay. Dapat siyang mabuhay. Sa isang mapurol na sigaw ng sakit, ang Aaron ay halos may ilang buto lamang ng kamay na dumikit sa balat, at ang 5 elementong Divine Stone ay muling naayos sa kanyang mukha. Tulungan mo ako, kagat ang iyong mga ngipin, at pagkatapos ay tiisin ang matinding sakit, at isang piraso ng enerhiya ay papasok muli sa 5 elementong bato ng Diyos. Tila pagkatapos marinig ang tawag ng Aaron, tila may pagdagsa ng mas maraming enerhiya. Ang 5 elementong Divine Stone ay biglang namumulaklak muli, at ang streamer ay dumadaloy sa buong katawan ni Aaron. Sakit, sakit pa. Dahil sa sakit ay halos gamulong si Han 3,000 sa kanyang pwesto, ngunit pinilit pa rin siya ng Aaron na kumapit. Sa pagdaan ng liwanag, muling tumubo ang laman na nilamon ng itim na hangin. Bagaman ito ay lumago ng napakabilis, ito ay patuloy na inaayos. Hindi nagtagal, ang karne ay nagsimulang mapuno, at ang pinakalabas na balat ay nagsimulang tumubo at natatakpan muli. Matapos ang matinding sakit, ang Aaron sa wakas ay nasa mapayapang yugto. Isang mainit na agos ang nagsimulang pumasok sa katawan ni Aaron, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga. Gayunpaman, ang Aaron sa oras na ito ay hindi pa rin nang ahas na magkaroon ng kaunting kawalang ingat. Bagamat bumagal ang itim na hangin sa labas, umaalingaw-ngaw pa rin.
Ngayon ay wala na siyang pagkakataong lumaban. Dapat aminin ni Aaron na siya ay natalo ng husto sa isang malaking taya ngayon lang. Napakalaking kapalaran na ayaw niya sa dati niyang buhay. Ang tanging magagawa niya ngayon ay manatili sa dati niyang buhay at hindi makagawa ng anumang pag-atake. Sa makatuwid, ang Aaron ay napakapait. Hindi niya alam kung mapalad o malas ang mabubuhay sa ganitong paraan. Ang isa ay kamamatay lamang, ang isa ay halos hindi na nabubuhay sa matinding sakit, ngunit hindi pa rin makatakas sa huling resulta ng pagpapakulo ng mga pulaka sa maligamgam na tubig. Ngunit hindi pinagsisihan ni Han Sanchen ang kanyang pinili, para sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya, hanggat iniwan niya ang anumang pagkakataon sa buhay, hindi niya bibitawan. Pagkatapos ng isang lap ng body adjustment, huminga ng mahabang hininga si Aaron. Sa labas ng takip ng enerhiya, mayroong isang itim na hangin, tulad ng kamay ng multo na iniunat ng hindi mabilang na mga demonyo sa impyerno, na tiyak na sasaluhin ito sa walang katapusang kalaliman. Ano ang dapat kong gawin? Si Aaron ay sumimangot at nahulog sa mga layer ng pag-iisip. Kahit na alam niya na ang pagkakataon ay halos manipis, ang Aaron ay hindi nangangahulugang isang taong naghihintay na mamatay. Hindi siya mawawalan ng pag-asa hanggang sa huling minuto. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto. Sa paglipas ng panahon, ang mga kilay ni Aaron ay mas mahigpit na nakakandado. Ang patay na dulo ay halos ganap na patay, at walang solusyon. Kahit na napakamot ng ulo si Aaron at ilabas ang lahat ng kanyang ari-arian, tila walang paraan upang suportahan siya upang masira ang hadlang. Unless, biglang may naisip si Aaron sa kanyang isipan. Storytelling channel sa YouTube. Maliban kung may makakatulong sa iyo na ipagtanggol ang iyong sarili. O singilin sa halip na ang iyong sarili. Ito ang tanging paraan para masira ang deadlock na ito. Pero ang tanong, sino ang papalit sa sarili mo? Ang kaguluhan ng Aaron ay nahulog muli sa isang labangan. Kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa iyong sarili, mahirap lumakad sa haligi ng itim na hangin. Ano pa ang maitutulong mo sa iyong sarili? Parang hindi, ngunit nang mawalan ng pag-asa si Aaron, biglang ngumiti ang lalaking ito. Shit, pagkatapos mag-alaga ng baboy sa napakaraming araw, nakalimutan ko ang mga baboy sa pinakakritikal na oras. Katakawan ng kasamaan. Bilang isang mabangis na hayop noong sinaunang panahon, hindi malinaw kung gaano karaming mga kakayahan ang Aaron ngayon, ngunit isang bagay ang tiyak na dahil ang taong ito ay may napakalaking background, ang kanyang sariling lakas ay dapat na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung gagamitin mo siya sa halip na iyong sarili, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa pag-iisip nito, huminto si Aaron sa pagsasalita ng walang kaparirikan at bahagyang ginalaw ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagkaroon ng paggalaw ng kamalayan sa utak. Umuungol. Kasabay nito, ang tila kalmado sa labas ay biglang umungol, at pagkatapos ay isang malaking bagay sa templo ang sumugod palabas. Bago ito naaninag ng lahat, ang behemoth ay pumailang lang sa kalangitan at direktang lumipad sa itim na haligi ng hangin sa kalagitnaan ng hangin. Shit, ano yon? Hayop daw, damo. Hindi ba masyadong mabilis? Damn it, anong masamang espiritu? Kalokohan, takutin mo ako. Nagulat ang isang grupo ng mga tao. Halatang hindi sila handa sa lalaking biglang sumugod palabas ng templo. Gayun din, bago dumating ang mga taong ito, si Tao Tai ng kasamaan ay tuwang-tuwang nangangat-ngat sa mga gumuhong halijing bato upang pag-aralan kung ito ay may pasok sa kanyang bibig. Mula noon ay tahimik na itong naghahadges doon, hindi na rin pinapansin ng mga taong ito. Kahit si Aaron ay halos nakalimutan na ito. Hehe, tinatay ang alaga ng tanga ng Aaron. Nakakatuwa din. Kasing tanga ni Master yung god pet na natanggap niya. Halatang namamatay si Master doon, tapos nagmamadali pa tong lalaking ipadala mo. Well, sabi nga sa kasabihan, kung magpapayo ka ng pugad. Natural, kung bobo ka rin. Kung ang Panginoon ay tanga, saan kaya mas maganda ang alaga ng Diyos? Pagkatapos ng bahagyang pagkabigla, isang grupo ng mga tao ang nagtawanan sa isa't isa. Si Zhu Yanshua ay labis ding natuwa. Gayunpaman, ang maaaring kutsain ng iba ay karaniwang tapos na. Tinatamad din siya at nakatingin lang sa dambuhalang halimaw na pumunta hanggang sa haligi ng itim na hangin. Tumingin si Qingji sa langit ng walang laman, na may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o masama.
Nasa malalim na panganib ang Aaron. Buti na lang may tumulong. Ngunit ang pangungutya ng mga taong iyon ay hindi makatwiran. Alam na ito ay isang patay na dulo, bakit sasayangin muli ang iyong buhay? Ang tanging bagay na maaari niyang igiit ay isa itong matako sa kasamaan. Umuungol. Sa harap ng haligi ng itim na hangin, isa pang dagandong ng hayop ang yumanig sa mundo. Biglang nanliit ang mga mata ni Ye Shijon, isa pang mamatay. Pagkatapos umungol, ang masamang matako doon ay pumasok sa itim na hangin ng hindi nag-iisip. Malamig na ngumiti si Ye Shijon, "Bueno, kumain tayo ng masarap na nilagang bakal sa pagitan ng iyong Panginoon at alipin." Biglang na-inject muli ang anti-Buddha sa buhay, lumakas muli ang hangin, at ang buong haligi ng itim na hangin ay nagsimulang dumami ng husto. Sa loob ng itim na hangin, ang Aaron ay nahaharap sa biglaang pagtaas ng itim na hangin sa sandaling siya ay naging matatag. Si Aaron ay hindi nang ahas na huminga muli, kaya kailangan niyang mabilis na humugat ng kanyang lakas upang labanan. "Shit, nakakahinga talaga ako." Sa mababang pagsaway, binuksan muli ni Aaron ang kanyang lakas at ipinagtanggol ang kanyang depensa. Tumingin siya sa itim na hangin sa kanyang harapan, at malalim ang kanyang mga mata. "Sana maraming bagay ang hindi naubos sa 3 araw na ito. Kailangan mong labanan ang katakawan ng kasamaan." Ito ang nag-iisang straw na nigel iligtas ng buhay ng Aaron, at ito rin ang pangunahing salik para lumaban ng Aaron. Gayunpaman, kahit na ang Aaron ay walang ilalim, ang masasamang matako ba ay may kakayahang direktang pumasok sa sarili. Maghintay ng malalim. Ang maging nasa malalim na araw ng pagkabalisa ay tila 1 taon, hindi ko alam kung gaano katagal. Halos nang si Aaron ay malapit nang mawalan ng pag-asa. Biglang, isang madilim na anino ang dahan-daang lumitaw sa kanyang paningin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!